Kaugnay pa rin sa sitwasyon sa Negros Occidental at ng mga evacuation center doon kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Makakapanayan po natin si Bryle Larry Sanyor, Information Officer ng Negros Occidental PDRRMO. Magandang umaga po. Yes, sir. Good morning, sir. Ito po si Bryle sa PDRRMO. Opo, maraming salamat po at dahil lang namin malaman, kagabi ho ba umulan dyan? Yes po, confirm po na umulan po malapit sa surrounding po ng Mount Kanlaon ng mga LGUs. So nakataas po yung babala ng PHIVOLCS kaugnay ng lahar flow. Kamusta po monitoring natin dyan? So far, sir, no, fortunately, wala po tayong may na-record Opo. na lahar flow po kagabi. Dulot po ng pag-ulan. Ay salamat naman. May mga ulat po na bukod sa mga nasa loob ng 6-kilometer danger zone, nagsisimula na ring lumikas yung nasa 7-kilometer area sa paligid po ng bulkan. Yes po, tama po yun. No? So hindi lang po 4 to 6 kilometers po yung lumikas, pati na Opo. rin po sa ibang ano pa po, sa malayo pa pong area. So ang Okay. tawag po natin doon ay preemptive evacuation po. Ano na po ang huling bilang natin ng mga evacuees, Mr. Sanyor? Yes po, no? So kahapon po around 2 p.m. na report po, naka-record po tayo ng a total of 3,428 ka mga pamilya Opo. or 11,564 individuals po na nasa loob po ng mga evacuation centers ng ating mga LGUs. Nakakaranas po ba tayo ng mga kababayan natin na ayaw pong lumikas? Normal po yun, no, na meron po talagang mga mamamayan natin na tumanggi pong lumikas, especially na po sa isang LGU po natin, naka-record po tayo na hindi po lahat naka-evacuate po sa mga evacuation centers natin. Opo. So hindi naman po forced evacuation itong nangyayari, Mr. Sanyor? Sa isang LGU po, forced evacuation, nag-conduct po sila talaga ng Okay. forced evacuation. Yun nga lang po, meron po talagang mga individual po na ayaw pong lumikas. Lumikas. Kumusta naman po supply ng tubig natin, kuryente sa mga evacuation center? So far po, yung kuryente natin po is stable as of today po. And yung tubig po, nag-conduct na rin po yung mga member agencies po natin ng water rationing. At nag-donate na rin po sila ng mga necessary po na mga stocks po ng tubig para po sa ating mga evacuation centers. Isa po sa dapat bantayan, sabi ng Department of Health, kalusugan po. Nagkakasakit na ba sila dahil sa ashfall, iba pang epekto ng pagputok ng kanlaon dyan sa evacuation center? Yes po. So, nung December 9 po, no, yung gabing iyon, naka-record po yung ating Provincial Health Office ng mga medical cases katulad na rin po ng hyperventilation syndrome. Oo. Meron din po tayong mga anxiety attack, Opo. difficulty of breathing, at iba pa pong mga sintomas po ng dulot ng Kanlaon eruption. Opo. Kaya naman silang tulungan dyan sa evacuation center? Yes po, meron po tayong mga standby na mga medic team po para po sa kanila. So ngayong araw po, ano pong activity na nangyayari? Tuloy pa rin ba yung ating pagpapa-evacuate sa ating mga kababayan, Mr. Sanyor? Yes po, no, as of kagabi po, meron pa po. Meron pa rin? Oo, operation ng evacuation. Okay. Ingat po kayo. Alam ko abala kayo dyan, kaya hindi ko na po kayo patatagalin pa. Maraming salamat sa oras. Bryle Larry Sanyor, Information Officer ng Negros Occidental PDRRMO. Ingat po. Thank you po. Good morning.